Magandang araw mga kabayan. Join me in the discussion of the federal court's decision to cancel the decision of an immigration officer na nagsabing walang panganib na harapin ang isang Pilipinong permanent resident na naging inadmissible sa Canada for serious criminality involving drug trafficking kung siya ay pauuwiin ng Pilipinas. This is Odette Montelibano at ito po ang IM Sessions Canada. Atin pong tatalakayin na naging decision ng Federal Court noong September 5, 2024 sa kaso na Andrada versus Citizenship and Immigration Canada. Simulan natin ang talakayan sa background ng kaso. Dumating si Mr. Mark Fred Anthony Andrada sa Canada noong 2005 as a permanent resident. Noong 2022, pagkatapos niyang lumabas ng kulungan dahil sa drug trafficking, possession of deadly weapon, and possession of proceeds of crime, si Mr. Andrada ay naging inadmissible sa Canada dahil sa serious criminality at pinapauwi ng Pilipinas. Because of his removal order from Canada, nag-apply si Mr. Andrada ng pre-risk removal assessment. Sa paniniwalang malalagay sa panganib ang kanyang buhay kung siya ay uuwi sa Pilipinas. Ito ay dahilan sa kanyang mahabang kasaysayan with drug abuse. Magiging target siya sa Pilipinas because of the government's war on drug na sinimulang ipatupad ni Pangulong Duterte. Naniniwala din si Mr. Andrada na mapapasama ang kanyang drug addiction kung siya ay malalayo sa kanyang pamilya sa Canada at dahil din sa kahirapan ng pamumuhay sa Pilipinas dala ng unemployment. Subalit, ito ay pinabulaanan ng isang senior immigration officer na nagbigay ng negative decision sa kanyang pra-application at nagsabing walang haharapin na persecution, torture, risk to life, or risk of cruel and unusual treatment or punishment sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas si Mr. Andrada. Ayon kay Mr. Andrada, hindi naging patas at makatwiran ang naging desisyon ng senior immigration officer. Subalit, ayon sa Immigration Canada, naging patas at makatwiran ang desisyon na ito dahil speculation or haka-haka lamang ang mga sinabi ni Mr. Andrada. Hindi siya malalagay sa panganib kung sakaling siya ay umuwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng Immigration Canada na ang pagbibigay ng proteksyon sa mga taong may posibilidad na lumabag sa batas ng kanilang mga bansa ay nakakapinsala sa immigration system ng Canada. Ayon sa pagsusuri ng Federal Court, naging patas ang pag-examine ng officer sa lahat ng mga submitted evidence. Hindi rin tinanggap ng Federal Court ang argument na kinailangan ng officer na mag-conduct ng isang oral hearing kung sakaling nagduda man ito sa koneksyon ng family separation at risk of relapse of drug addiction. Base sa record, may kaalaman ng officer na hindi family separation ang rason ng past substance abuse ni Mr. Andrada. Subalit, sinabi ng Federal Court na hindi na ipaliwanag ng officer kung bakit hindi malalagay sa panganib si Mr. Andrada kung siya ay pauuwiin ng Pilipinas. Dahil kinilala ng officer na mayroong challenging human rights situation amid the government's drug war policies sa Pilipinas.
According to records, the officer noted the 190 pages evidence submitted by Mr. Andrada na nagdedetalye ng human rights violations, unlawful killings, and police abuse na konektado sa war on drugs na parehong nagtatarget sa drug user at drug pushers. Sinabi din ng officer na ang submission ni Mr. Andrada ukol sa abusive drug watch list ay corroborated ng Amnesty International sa isang report. Sinabi ng federal court na ito ay isang patunay na isinaalang-alang ng officer na totoo ang panganib ng mga unlawful sanctions sa mga drug users sa Pilipinas. At dahil dito, ang negative decision sa pra-application ni Mr. Andrada ay hindi suportado ng makatwiran na pagsusuri ng mga evidence on record, which led the federal court to cancel the decision of the officer and return the application to another officer for reconsideration. At yan po mga kabayan ang naging desisyon ng Canadian Federal Court sa kaso ni Mr. Andrada. Hindi pa po ito natatapos dahil ibinalik nga ng korte sa Immigration Canada ang pra-application for reconsideration. So, ano na po ba ang kalagayan ng drug war policy sa Pilipinas under President BBM? Mapanganib ba na pauwiin si Mr. Andrada? Ano ang inyong masasabi sa desisyon ng Federal Court? I would like to know your thoughts. At dito po nagtatapos ang ating IM Sessions Canada. Hanggang sa muli, lagi pong subaybayan. Have a good day, everyone.